Ang Kapre sa bundok ng Sierra Madre. Ang Sierra Madre ay ang pinakamahabang bulubundukin sa Pilipinas, umaabot mula sa hilagang bahagi ng Luzon sa lalawigan ng Cagayan hanggang sa timog sa Quezon at Rizal. Kilala ito bilang Gulugod ng Luzon, dahil sa mahalagang papel nito sa pangangalaga sa ekolohiya at pagsugpo sa malalakas na bagyo na tumatama sa bansa. Narito ang isang kwento na tungkol sa isang kapre sa bundok ng Sierra Madre. Sa pusod ng kagubatan ng Sierra Madre, may isang lumang alamat na nagpasalin-salin sa bibig ng matatandang naninirahan doon. Isinasalaysay nito ang kwento ni Amang Banoy, isang kapre na bantay ng kagubatan, tagapagtanggol ng mga hayop, puno, at ng buong kabundukan laban sa mga sumisira rito. Noong unang panahon, bago pa dumating ang mga dayuhan, ang Sierra Madre ay sagana sa buhay. Maraming katutubo ang naninirahan sa paanan ng bundok at nagtatanim sa mga dalesdes. Ngunit may isang bahagi ng kagubatan na hindi nila pinapasok, sapagkat ito raw ang pugad ng isang mahiwagang nilalang, si Amang Banoy. Ayon sa matatanda, si Amang Banoy ay isang higanteng nilalang na may balat na kasing itim ng uling, may mga pulang mata na nagliliyab sa dilim, at naninigarilyo ng tabako na hindi nauubos. Sa kabila ng kanyang nakakatakot na anyo, hindi siya likas na masama. Sa halip, siya ay isang tagapagtanggol ng kagubatan, isang bantay na nagpaparusa sa mga mapanirang tao. Ayon sa alamat, si Amang Banoy ay dating isang mandirigmang katutubo na minahal ang kalikasan ng higit sa anupaman. Nang masawi siya sa isang labanan laban sa mga dayuhan, pinili ng mga espiritu ng kagubatan na buhayin siya bilang isang kapre, upang ipagpatuloy ang kanyang misyon bilang tagapagtanggol ng Sierra Madre. Ipinanumpa niyang hindi niya hahayaang masira ang kagubatan, at sino mang magtatangkang putulin ang mga sinaunang puno o patayin ang mga hayop nang walang dahilan ay kanyang parurusahan. Lumipas ang panahon, dumating ang mga bagong salinlahi na hindi na naniniwala sa alamat ni Amang Banoy. Isang araw, dumating ang isang grupo ng mga mangangahoy mula sa bayan, balak nilang putulin ang mga matatandang punong kahoy upang ibenta ang kahoy sa lungsod. Alamat lang yan, sabi ng kanilang pinuno, walang kapre, kung totoo siya, harapin niya kami. Sinimulan nilang putulin ang 100 taong gulang na puno ng balete, ngunit nang bumaon ang unang talam ng kanilang itak, lumindol ng bahagya, lumamig ang hangin, at mula sa mga anino ng mga punong kahoy, lumitaw ang isang higanteng anino. Itinapon ng ilan sa kanila ang kanilang mga itak at nagtakbuhan sa takot, ngunit ang iba, na matitigas ang ulo, ay nagpatuloy sa kanilang ginagawa. Biglang lumakas ang hangin, at mula sa itaas ng puno ay lumitaw si Amang Banoy, ang kanyang pulang mata ay nagliliyab sa galit, at ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa buong kagubatan. Kayong mga walang galang sa kalikasan, sinira ninyo ang tahanan ng mga espiritu, hinding-hindi ko kayo patatawarin. Sa isang iglap, biglang lumabo ang paligid, at ang mga natitirang mangangahoy ay biglang nawala. Ang sabi ng matatanda, ang kanilang kaluluwa ay naging bahagi ng kagubatan, mga bulong sa hangin, mga anino sa ilalim ng mga puno. Simula noon, walang nang ahas na sirain ang kagubatan ng Sierra Madre, ang mga naninirahan malapit doon ay palaging nag-aalay ng tabako sa paanan ng bundok bilang tanda ng kanilang respeto kay Amang Banoy. Hanggang ngayon, sinasabing tuwing hating gabi, kung titingnan mo ng mabuti ang itaas ng mga punong matanda, makakakita ka ng bahagyang usok ng tabako na lumulutang sa hangin, isang tanda na hindi pa rin umaalis si Amang Banoy sa kanyang tungkulin bilang bantay ng kagubatan. At kaya, ang mga matatandang naninirahan sa paligid ng Sierra Madre ay palaging nagpapaalala sa kanilang mga apo, respetuhin mo ang kagubatan, sapagkat may bantay itong hindi natutulog. Maraming salamat sa muling pakikinig ng maikling kwento.
Kung gusto mo pang makinig ng iba't ibang kwento, bisitahin ang playlist ng mga kwentong kababalaghan sa aking YouTube channel, at huwag kalimutang i-subscribe ang Jonas Mini Vlog para updated ka sa bawat kwento.